Ito ang kapanapanabik. Ang ICC nakatira sa isang hotel nandito sa Pilipinas. Pinapakita pa yung mga passport ng dalawang tao kasama isang Filipino-American na nagiging translator na narito na sa Pilipinas. Na ang ICC ay nandito ho sa ating Republika ng Pilipinas nakatira sa isang hotel. Mga kaibigan, at handang-handa na para dakipin, arestuhin itong si dating Presidente Digong kasama si Bato. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, ICC. Nasa Pilipinas na at pansamantalang nakatira. Pansamantalang nanunuluyan diyan ho sa isang hotel dito sa Pilipinas. Nako ho, mga kaibigan, ang layunin ho ng ICC kaya nasa Pilipinas na ay para hulihin, kunin, damputin na itong si dating Presidente Digong, Senador Bato, at iba pa nilang mga kasangkot tungkol dito sa kinakaharap nilang kaso sa ICC. Mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong nakala po natin na mga ebidensya na mayroon po tayong pinagbabatayan. Muli kong inuulit, may nagkumpirma, kilalang kilala nyo itong nagkumpirma na ito, na ang ICC ay nasa Pilipinas na, nakatira sa isang hotel, pansamantalang nanunuluyan at kumukuha at nangangailangan ho ng mga translator, mga kaibigan, para lubos na maunawaan ang mga lingwahe, wika natin, at nang sa ganun ho, ito po ay magamit tungkol dito sa paghuli at pag-aresto ng ICC laban ho dito kay dating Presidente Digong. Kapag may pagkakataon po kayo, mga kaibigan, inanyayaan ko po na panoorin, pakinggan ito pong resibo na ibabahagi ko po sa inyo. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto, nako, kilalang kilala nyo ho ito. Itong nagkumpirma na ang ICC ay nakatira sa isang hotel. Saang hotel ho ito, mga kaibigan? Para naman po sa patas na pagbibigay po natin at pagtatalakay ay mismo alamin po natin dito sa nagbigay ng impormasyon ng ICC ay nakatira sa isang hotel. Nandito na! Uhulihin na nga itong si Digong at itong si Bato. Ito. Kapanapanabik ko ito. Shout out po sa lahat. Alam mo, napakadaming nasa isip ko talaga hapon Hindi ko maintindihan ano ba ang magiging endgame ng talaga namang pagpatikos ni FPRRD sa Huwet Committee at saka doon sa kanyang mga kalaban. Kasama na dyan si Laila de Lima. Nako, nandito na naman no tayo. Kaya Roqueta na tago ng tago ho. Diyan no sa kanyang pinagtataguan ay mayroon na namang mainit na impormasyon. Mainit nga ba ito? Kaya inaanyayahan ko po kayo na huwag kaligtaan. Pakinggan, panoorin. Nako po, kapanapanabik itong susunod po nating ibabahagi ho sa inyo. Alam nyo itong si Roque. Ito'y abogado na nasubrahan ho ng talino. Datapwat sa puntong iyan, dito sa ibabahagi ko po sa inyo, ay hindi ko po alam kung maniniwala ho po kayo. Heto. Si Trillanes, no? Na talaga namang binoljak niya ng binoljak, no? Kaya naman, wagi pa rin ang Presidente Duterte kasi kaya mang maboljak
Pero hindi ka nagagalit sa kanya kasi alam mo na parang it's a different way na ginagawa. Wagi parawan dating Presidente Digong. Saan nagwagi ito? Si dating Presidente Digong. Mga kaibigan, maliwanag ko dito. Nawagi pa din ang dating Presidente Digong dahil binuljak daw itong si Trillanes, itong mga nasa Quadcom na naganap na hearing. Ay ba, ganyan ho. Kadumi magtrabaho. Bilang isang turingan na abogado. Abogado. Ay, sabi ko nga sa inyo hindi po lahat ng abogado ay abogado. Mayroon pong abogado. Hindi po lahat ng isda ay nasa dagat. Mayroon din pong nasa ilog. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipondo. Eto na, ang tinutumbok ko natin. Saan nakatira ang ICC? Ngayon, nasa Pilipinas ang ICC upang hulin si dating Presidente Digong at si Bato. Eto ho, mga kaibigan. Niya, hindi naman parang evil way of doing it, no? Pero alam mong nabubusit siya at nangkakana siya, no? Pero anyway, malinaw po sa nakita ko kahapon na alam niyo itong investigasyon sa Quad pagdating sa EJK, ito ay in aid of investigation of the International Criminal Court. Kasi nga po, hindi nakipagtulungan ng dating Presidente Duterte, yung mga dating general. Ano yun? Maraming sinasabi niya dito ang purpose niya kahit alam niya na mali na ang galawan ni Digong Diano sa mga nagaganap ngayon na mga hearing, ay pilit pa rin niya ang pinababango. Yun ang trabaho niya. Yun ang trabaho niya kay Digong. Pabanguhin si Digong na lalo naman bumabaho. Mga kaibigan, noon alam ko, maniniwala ho tayo kapag sinabi ni Rocky regarding sa katauhan ni dating Presidente Digong. Inaamin ko, isa rin po ako sa nabudol. Dahil napaniwala tayo Diba? Ako, kayo, tambayan. Pipira ang kanya mga tagasunod ngayon. Ay maliwanag ho na umaamin sila na nabudol din itong si Roque at nitong si dating Presidente Digong. Ito ang kapanapanabik. Ang ICC nakatira sa isang hotel nandito sa Pilipinas. Ito ho. Na inaakusa rin nila kasama na si General Bato, si Senator Bato at yung mga 5 pang general, kaya ang ginagawa nila ito sa pamamagitan ng Quad Committee. Now, dati-rati narinig ko na matapos mag-adopt ng resolution ang House Human Rights Committee na dapat imbestigahan at makipagtulungan sa ICC, na meron na mga tao na taga-ICC na in fact hinarap ng Kongreso. Nakipagkita sila sa Kongreso. May usap ang ICC ito, mga kaibigan. Heto na ho mga kaibigan. Matutuklasan natin na kinumpirma nitong si Roque ng ICC ay nandito ho sa ating Republika ng Pilipinas, nakatira sa isang hotel, mga kaibigan, at handang-handa na para dakipin, arestuhin itong si dating Presidente Digong kasama si Bato. Mga kaibigan, mayroon po tayong batayan. Ito ho, pakinggan po natin. At nangako na nakipagtulungan. Ngayon naman, may source na lumapit sa akin at kina Harlika na pinapakita pa yung mga passport ng 2 tao kasama isang Filipino-American na nagiging translator na narito na sa Pilipinas at nagtatrabaho daw dyan sa isang hotel na pag-aari ni Zaldico, no? So, kapag pinagtugma-tugma mo itong mga impormasyon nito, maliwanag ho. Ang nagkumpirma ho ng ICC ay nandito na sa Pilipinas at nakatira sa isang hotel na pagmamayari ng isang congressman na si Zaldico. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. But ang sinisigurado ko po sa inyo, mga kaibigan, mayroon po tayong batayan. Kaya't nasasabi po natin dito sa ating pagtatalakay na nandito na sa Pilipinas ang ICC at nakatira sa isang hotel. At may mga translator pa na kasama. Ayon o dito kay Atty. Roqueta. Disclaimer lang po, mga mahal kung taga-subaybayin. Hindi ko po sinasabi
sa inyo na paniwalaan nyo itong si Roque. Hindi ko rin sinasabi sa inyo na lahat ng mga public opinion ko dito ay paniwalaan nyo ito. Ito po ay bahagi po ng ating pagtatalakay, pagbibigay ng anumang public opinion na kailangan kong ibahagi po sa inyo yan. Dahil, alam ko, hindi po kapani-paniwala itong mga sinasabi ni Roque. Masyado siyang gumagawa ho siya ng anumang istorya para pag-usapan mga taktika, strategy, at sa ganun ho, pabanguhin ang image. Hindi na babango ito image ni Digong at humihingi ng simpatiya sa taong bayan sa pamamagitan ng mga character assassination sa ating gobyerno at taong bayan. Mga kaibigan, dito sa ating tinatalakay ay maliwanag na diretsahan ang pagsiwalat ni Atty. Roque ng mga walang katotohanan, imbento na mga pinagsasasabi niya. Bagamat alam po natin, ako, taong bayan, pipirangin yung mga tagasunod Digong, na gusto natin talaga na ICC ay nandito sa Pilipinas upang kunin ang dating Presidente Digong at damputin. Gusto ho natin yan. But dito sa sinasabi ni Roque, hindi ho ako maniwala. That is my opinion na nababasyo sa kanyang galawan. Dahil alam po naman natin, may mga basihan at tayo dito kay Atty. Roque na ito isang salita ho, 10 salita, 20 na salita, napakaraming sinasabi ho, may isa, wala hong tumatama ho diyan. Sabi ko nga ho sa inyo ang abogado ay kayang gumawa ng anumang istorya. Ang mali, pwedeng gawin tama, at ang tama ay pwedeng gawing mali. Yan ho ay sa katauhan nitong si Roque. Mga kaibigan, ng maliwanag po diyan, ang stand ko dito ay hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nitong si Roque na ito ay talagang magaling magpakalat ng anumang fake news na kung hindi nyo susuriin ay pwede ho kayong mabiktima. Nako, kinulang ho tayo sa oras. Yan, sarap po sana magbigay ng anumang public opinion. But bigyan po natin ng part 2 ito. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Pakisupport po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog din. Nandyan po sa comment section. Pakiclick nyo din po. At ito po aking main YouTube channel. Please support din po. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Kapag nagustuhan nyo po, bye-bye. Palakpakan.